Hello guys, I'm here again, CJ Altonagas, your accountant for today. I will be sorry, ngayon lang ulit nakapag-record. Medyo busy, ang daming ginagawa. So ngayon, kung ituturo ko naman sa inyo yung complete process for accrual basis for those given two books only, yung CRB and CTP. So yun dati ang ginawa, yung una kong ginawa is yung complete process na ang ginamit, ang parang nag-transition. Ito naman, ang ano natin dito is yung mga bagong register. Bagong register ka ng April, so mag-start ka pa lang ng recording ng books ng April. Or, kaka-register mo lang, di ka pa rin nag-record. So, ngayon ka pa lang magre-record. So, this is for you. So, disclaimer, this is guide only based on my knowledge and our practice sa mga accounting entries. Ganyan. This is for sellers, small sellers or non-VAT sellers. Kasi mga example dito is mga non-VAT. So, hindi natin nire-record yung VAT natin. So, pangatlo, ito ay para sa sellers na newly registered. Tapos, bago pa lang magre-record sa books. Kumbaga, clean slate yung recording, yung ano niya, book, walang transition. So, ngayon ka pa lang magre-record and accrual na agad yung gagamitin mo. So, ano-ano ba yung reports natin na gagamitin? Again, order all summary. Kung gusto nyo makita kung paano extract yan, dun pumunta kayo dun sa isa kong video. So, again, yung income release summary din. So, nandun sa video ko na, ano yon na how to record na accrual. So, ilalagay ko na lang yung link sa dulo. Mag-end end screen na lang ako dun sa para ma-identify nyo kung ano. So, dito, bakit nga ba tayo nag-accrual? So, base dito sa Revenue Regulation 3-2023, ayan, ang sabi dyan is, ayan, yung gross sales, the Ease of Paying Tax Act adopts the accrual basis of recognizing sales. Ayan, no? Accrual basis ang sabi niya dyan. So, no-choice tayo kasi sinabi na ng Revenue Regulation na 3-2024 na accrual basis yung pagre-recognize na ng sales for both goods, sales of goods and services, including transaction to the government. Sabihin, gross sales is dapat naka-accrual basis. So, Section 37 of the tax code, ang sabi dyan, ano ba yung ano natin, kailan ba tayo magkakasale? So, ang sabi dyan is, at the point where there is transfer of merchandise. Ibig sabihin, pagka-ship out natin, meron na tayong transfer ng merchandise or if FOB shipping point. So, pwede na tayong mag-record ng sales. Ibig sabihin, may sales na tayo on the ship out date. So, ayan. So, yung mga nakaraan ko, ang ginawa kong summary is service fee lang. So, tiningnan ko yung ano ko, yung recently na pumasok na order sa akin. So, ito yung parang summary niya. So, meron na agad siyang merchandise subtotal, which is itong tatlo. Then, yung may fees and charges, na kompleto na yung commission fee, service fee, and the transaction fee. Ibig sabihin, paano natin na-entry niyan? Pagka-receive or pagka-ship out natin, when shipped out, ang expected na natin na sales is itong 360 or the merchandise total. Yan. So, magkano yun? 360. Ito siya. Kasi yun yung ano, wala naman akong discounts. So, then, ang fees and charges, since nakaka-accrual basis na nga tayo, ibig sabihin, ina-expect na natin itong mga fees and charges. So, Shopee charges na,
Yan. So, ang gagawin lang natin dyan is, sorry, ito ay debit. Pagpasensyahan nyo na kung medyo matatagalan at kasi on the dot to, so walang cut-cut. Yan. So, hindi pala siya 360. So, ang Shopee charges natin ay 51 pesos. Since expense siya, expense natin on our part, is naka-debit siya. Ang normal account ng for expense ay debit. So, magkano yung estimated na order income? So, ang estimated order income, ito yung estimated na marireceive natin. 'Di ba? So, hindi pa natin siya na-receive, kaya accounts receivable pa siya. Pero ito na yung expected na ma-receive natin. So, 309. So, dapat pag inano mo tong dalawa, pareha siya. So, yan. Zero. So, paano kapag na-receive naman natin siya? When cash is received. Ano yung entry natin? Was actually received. Yan. So, ang ano natin dyan is, tatanggalin natin since nakadebit tong ano, si accounts receivable, tatanggalin natin kasi wala na tayong receivable kay Shopee kasi nabayaran niya na tayo. So, tatanggalin ko. So, debit minus credit is equal to zero pa din. So, dapat mag-zero lang siya kasi wala na tayong receivable from Shopee. So, accounts receivable din, cash, yung actual na-receive natin is 309 pesos. Ganun lang naman yung entry niya para ma-identify nyo. So, um, may, so, ayan. Wait lang. May naisip akong sasabihin ko kanina pero mamaya na lang, baka maalala ko pa rin. So, ayan. So, ang kinuha ko is order all. Ito yung order all. Ayan. And yung report niya. Ito ay April. Then, ito yung income release na report. So, ito yung edited na income release ko. Pero kung hindi yan yung, ano, ganito siya ka, dami. So, hinide-hide ko lang yung mga ibang accounts. Kaya naging ganyan. So, ang sample natin dito is so magsasample tayo. Ang sample natin is nakapag-register ang COR natin. COR is dated April 16. So April 16 yung start ng invoice at start ng recording natin sa books natin. So ano ba? 'Di ba ang ano nga natin dito, ang topic natin is for those, ang binigay lang sa kanila is CRB and CDB. Ito yung uh, nalimutan kong, ay naalala ko bigla. So, ang topic natin is those given lang ng two books. Ibig sabihin, itong CRB lang, itong mga taong binigyan lang ng CRB, mga businesses at binigyan lang ng CDB, ang two books lang na ito, is ang mostly ang account nila, ang pinili nila, sorry, mostly ang pinili nila is yung 8% na tax rate or yung 8% tax rate on gross sales. So, big sabihin ng mahalaga dito kay 8% is yung sales natin sa gross sales. So,
Kaya ka binigyan ng 2 books kasi pinili mo yung 8%. Mostly ganun. Kasi kapag ang pinili mo is the graduated, bibigyan ka ng 4 books para ma-record mo yung iba't ibang transaction. So, dalawa lang yung binigay sa'yo. So, CRB at CDB lang. So, ganyan siya. So, yun yung naalala ko kanina. So, sample natin, COR is dated April 16, start ng invoicing at recording natin. So, ano bang ginawa ko dito sa summary ng order release? So, ang ship time ko, ibig sabihin, accrued accrual basis, nag-ship ako ng April 16. So, may income ako ng April 16, may sales. So, ito yung mga original, yung na-ship ko noong April 16. Ito yung order ID. So, order complete time, magkakaiba siya kasi hindi pa naman niya na-receive. So, tinotal lang natin yung product price. Etong mga to, naka-VLOOKUP siya dito sa income release. Gusto nyong malaman yung formula nandun sa isa kong video. So, ayan. Ayan yung mga galing dito sa order release. Ibig sabihin, itong mga to is ating order release na to. Or from our uh, order release report. So, binilook up ko lang yan para kita. So, yan. So, tama naman na ang original price is 91, 105, tsaka 150. So, ito yung mga commission charges, service fee, transaction fee, loading tax. Ito yung mga 2307. Since wala pa nga tayong ganito, wala pa, puro zero pa yan. Pero kung sakaling magkaroon na, magkaroon din yan. And kailangan nyo rin i-report yan doon sa books natin. So, total release natin na ito. So, 346.23 minus ano. Yan. So, ang ginawa ko lang dito sa formula dito is nag-negative, kaya naging positive yung negative sum. Yan, minus sum. Kaya nag-positive yun nasa dulo. Kasi tinotal ko na every day para mabilis na lang yung discussion. So, ayan, yung total release ko, 297. So, for April 16. So, April 16, gagawa ako ng uh, sales invoice. So, April 16, gawa ko ng sales invoice. Ang sold to various customers. Then, Shopee. Then, ano yung date niya? Uh, April 16, 2024. Then, teen, ganyan, ganyan. So, yun ang bahala dyan. Pero kahit na, wala na yung teen tsaka address. Or, kasi naka-Marius ka naman. So, ang product description ko, itong mga to, as per their, ang laman mo naman yan dyan. Yan, mug siya. So, 3 mugs lang naman. So, mugs. Tapos, quantity natin is ganyan. Tapos, 91 to 150 pesos yung, pieces. Then, 91 to 150 pesos yung price niya. So, magkano yung total natin? 360. Kung may discount ako dito, seller's discount, lalagyan ko siya. Tapos, naka-negative. Kunyari, ganyan. Pero, so, dahil wala akong So, seller's discount, makikita nyo naman dyan na wala akong seller's discount. Ayan, seller voucher, seller bundle fee, price discount from seller. Wala ako kaya hindi ko lalagyan. So, ganyan lang. Wala tayong seller's discount. So, magkano yung total sales natin for April 16? So, amount due is 360. Tapos, pipirmahan ko lang yan dyan. Tingnan natin. Basta may perma yan dyan. Sign. So, ito ay SA number 1 kasi nga kaka-register mo lang. Yan. Tapos, yan. Since done pa tayo,
ang nakalagay dyan is this document is not valid for claiming input tax. So, paano nakapag ano na tayo ng sales natin nung April 16 kasi may na-ship tayo na April 16. So, paano natin siya ilalagay sa books natin? So, 16 or 24. So, yung April 16. Tapos, various. Customer lang. O Shopee. Then, reference natin is SI001. So, ang sales natin dyan ay yung 360 kasi yun yung ano natin. So, kung may sales discount, lalagay ka. Tapos, ang charges natin, sabi ko nga kanina, sabi ko dito na nakikita na pala agad talaga yung lahat ng fees and charges natin. So, ang expected na lang natin na receivables is net ng ano natin, ng Shopee charges. So, itong ginagawa ko is compound journal entry. Compound journal entry is sa CRB, yung lahat. Sales, credit sales, debit, Shopee charges, then debit yung accounts receivable. Kapag single journal entry, single JE lang, is sa CRB ka, punta ka ng sales, credit sales, debit, sales receivable. Yan. Tapos punta ka ng CDB, lagay mo doon yung ah debit, basta kung ano, debit, Shopee charges, credit, accounts payable. Ganyan siya. Kasi nagtataka yung iba, bakit pwede ko na, yung ibang puro ng iba dapat nasa ano yung mga ano, expenses. So, ang ginagawa ko kasi is compound yung journal entry sa ating books. Pero pwede naman siya na single journal entry. So, medyo dadalawahan ka pa ng ano, ng books. Kaya, dito naman ako sa compound. So, magkano yung Shopee charges nung April 16? Noong April 16, may Shopee charges ako na completion fees, ganyan-ganyan, is, ito siya. So, magkano yung receivables natin? 311 nga ba? God, bakit? Sorry. 346. Ay, 360 pala kasi. Sorry. Ang 360 ko pala na naalala is etong si yung sa order ko. Pero yung nandito ko ay 346. So, sorry. Mali yung gawa natin. 346 tong si ay, 346 tong April 16 ko. Sorry. Yung naalala ko is yung order na pinakita kong image. So, ito, 346 siya. Tapos, plus na itong tatlo, itong lahat na to, is 49 pesos. Yan. So, ang 346. So, 297. Yung dapat na accounts receivable natin. So, ito yon parang AR din siya. Magiging parang accounts receivable siya. Okay. So, for this, no? Ang ano natin is April 16 tayo nag-ship. So, assuming na April 16 tayo nag-ship, ibig sabihin wala pa tayong marireceive na cash dyan. Well, wala pa tayong marireceive na cash kasi nga kakaship lang natin ng order natin on the day din. So, yun, wala. So, punta na tayo sa April 17 natin.
So, various customers ulit. Tapos, SI, ay, sorry. Sorry. So, ayan. Nag-ano, complete process pala yung tinuturo. So, April 17, may orders ulit tayo. So, ito yung orders natin na 652. Tapos, ang estimated amount na marireceive natin is 558. So, sa SI natin is, naka-various ulit yan. Kasi wala naman akong specific na customer na nanghingi and hindi abot sa 500. So, April 17, 2024. Tapos, sabihin natin, yan ay mga tote bags, ganyan. Basta, yan, tote bags, then mugs and stickers. Yan kasi yung mga, ano namin. Tapos, nilagay mo lang dyan yung mga quantity. Basta, total mo siya. Nyari, ang total niya is, yan. Basta, alam niyo na yan. Para hindi lang tayo mapa. Yan, 652. Yan, 652 yung nasa ano natin. Yan. So, CRB natin, ah, April 17, various customer, tapos SI 002. Then, ang sales natin is dapat yung nasa SI, itong 652. Then, ang Shopee charges is itong tatlo. So, nung 17, sum of itong tatlo. So, remember na 558 is our expected na accounts receivable. Yan. So, ang expected natin, 558. Tama naman siya. Okay? So, April 17, may nakolek na ba tayo from na-ship out ng April 16? Tingnan natin, no? April 17, ito. Yan, nakolekta natin siya noong April 17. So, re-record natin siya as cash received natin. So, cash collected natin ng April 16, April 17 is from SI 001. Natin ganyan. Tapos, naka-receive tayo ng 90 pesos. So, itong tatlo, itong mga fees ay already recorded na natin. Itong original product price ay recorded na natin. So, ang kulang na lang is yung pagka-receive natin ng cash. So, ito lang, 90 pesos yung na-receive natin na cash. Then, yung, yan, yung ating na-receive na cash. Ganyan lang. So, April 18, April 2024, meron ba tayong, wala tayong, wala tayong orders nung April 18. So, wala akong nire-record na sales and wala akong i-issue na SI. So, pero, at April 18, meron akong na-receive na, ayan, may na-receive akong mga cash. So, ito yung mga April 18 na cash na na-receive ko. So, ayan. Ito yung original product price na nasa release report natin is total siya ng original price na 268 or ating product subtotal na 268. Ayan. Total product price or kasi kapag may quantity, ayan, nagiging 300 siya. So, ganyan. So, paano siya? So, ang total na na-receive natin no April 18 is 78 plus 256 plus 231 is a total of 565. So, ilalagay lang natin siya dun sa ating CRB. Cash collected natin ay from SI
001 and 002 siya. Pero hindi naman siya full. So, ayan. Ang magkano yung na-receive natin is etong si 78. Yan, mga 18. Yan. Yan. So, yan na siya. So, ibabawas natin siya sa ating accounts receivable. So, ayan. So, ganyan siya. Continuous lang yan. April 19, mag-SI ka. April, tapos magre-record ka ng cash. Yan. So, ganyan lang siya. Basta araw-araw, kapag accrual basis ka, araw-araw magre-record ka ng sales and araw-araw magre-record ka ng cash collection para matanggal yung receivables mo. So, may magtatanong, scenario number 1, paano mag-record ng return with refund with uh with shipping fee return payment. Basta, 'di ba minsan nag-ano tayo, nagkakaroon tayo ng shipping fee ay ng return pero binabawas sa atin yung shipping fee. So, paano natin na siya i-record? So, hindi na tayo magre-record dito kasi hindi naman natin siya cash out. Doon na tayo sa CDB. So, kunyari, on April 21, naka-receive tayo, 21 for 24, naka-receive tayo ng ah, parcel, tapos nag-Shopee charges ng for return. Again, this is for the scenario number 1. Siya, scenario number 1. So, nakatanggap tayo ng, may actual cash out tayo dyan na 38 pesos. So, credit siya. So, negative siya dyan. Then, yung shipping fee on returns, yan. Kunyari, 38 pesos. Sorry. So, credit minus debit, pag zero. Ay, sorry. Dapat, ayan, naka-credit. Yan. Sorry. Nakalagay na kasi dito na debit, credit. Yan. So, hindi na natin kailangan i-negative. So, ayan. Tapos, kapag ka kasi syempre, hindi mo naman kasalanan. It's not your fault. Hindi sa seller's fault. Kay buyer kasi hindi niya ni-receive. So, nag-file ka ng, so pagka-file mo ng, ng return fee, parang dispute, ah, makatanggap ka, nag-dispute ka, ay nanghingi ka ng reimbursement kay Shopee. So, nanghingi ka ng reimbursement kay Shopee kasi hindi mo naman kasalanan. Yan. So, nireimburse ka ni Shopee. Reimbursement of the return shipping fee. So, ayan. So, pagka na-reimburse siya sa'yo, again, this from, ito yon from dito, 38. Uh, ano mo yan? Sinabi mo na nag-fill out ka ng form, hindi mo kasalanan, buyer's form siya, nag-reimburse ka, binigay sa'yo yung reimbursement. So, paano siya? So, 38 pesos, 38 pesos dito. Sorry, hindi pa. So, 38 pesos yung binalik sa'yo na cash. Then, debit ka din ng, credit ka din ng cash.
So, nakalagay na ganyan dyan. So, dapat ganito siya. Minus sum neto and plus. Kasi parehas tong credit. Ito parehas credit. Ito mga debit. Kaya dapat yan. Checking niya ganyan. So, ganun lang. May lumabas at may pumasok na cash kaya ka nag-record. May lumabas na cash. May lumabas na actual cash sa CDB or sa cash disbursement book. Then, may pumasok na actual cash is CRD. Yan siya. Paano naman natin ire-record yung scenario na refund lang? Scenario 2, fund only. Walang return ng item. So, loss natin to. Loss natin sa inventory. Pero remember, dahil ano tayo, CRB and CDB lang, loss natin sa inventory, ibig sabihin, expense natin siya. Means, expense. Sayang, di ba? Pero since wala tayo, since walang na-return sa atin, parang loss natin to sa ating inventory. So, iisip ko kung, wait lang, nakalagay dito sa ating, ayan, super gross selling price. So, kapag gross sales natin is gross selling price siya. So, parang expense natin kasi yung kapag nawala yung inventory natin. So, kulang pa tong ano pala sa scenario 1. So, sa scenario 1, ibabalik natin yung receivable. Kunyari, from sales natin siya, return from sales natin nung siguro SI 001. Kunyari na-return is ito. Ito yung na-return sa atin. Itong kunyaring ito, na-return sa atin yan, yung 150. Yan. Sabihin na natin na-return yung 150, 129. So, ang ni-record natin, may receivable tayo kay Shopee na 129, may mga charges. So, ibabalik natin yan. Nire-return, ano lang natin, return from SI, sorry, from SI 001. So, paano siya? So, ganito lang. 129, ibabalik mo siya. Ay, hindi ka na makaka-receive, so wala ka ng receivable. So, yung sales mo, babawasan mo din kasi hindi mo na siya sales. Ayan, 150. Then, hindi mo na din charges yung mga yun. So, magkano siya? So, 150 minus 129. Ayan, 21 pesos siya. Ito siya. 21 pesos siya. Ayan. Sum is 21 pesos. So, ganun siya. Ganun lang. Ibabalik mo lang yung pag mo ito, yung SF kasi na-chargean ka, tapos pumasok na ay ito is from kapag na-reimburse mo na. Again, pag na-reimburse na. Ito, ika-cancel yung na-return na parcel. So, hindi na natin siya sales. So, tatanggalin natin siya. Ano? Hindi na natin siya sales, kaya tinanggal na natin siya. So, paano naman kapag refund only, walang return ng item?
So, loss natin yun sa inventory, pero hindi natin mare-record kasi nga, wala naman tayong journal voucher. So, paano natin, same lang din. Kunyari, ang scenario 2, same refund lang siya. Refund from SI001, sample. Is, pares lang. Babalik mo lang kasi ika-cancel mo yung ika-cancel yung parcel, ay yung sales mo doon, kahit refunded. Basta, i-cancel mo yung sales mo kahit refunded siya ni Shopee kasi hindi mo na siya sales, nawala nga siya sa'yo eh. Nawala siya sa'yo. So, hindi mo talaga siya sales. Not your actual sales. So, ibabawas mo siya. Ganun lang. So, scenario 1, magre-record ka dyan. So, unahin natin to. Sorry, medyo pag on the actual talaga medyo nalilito pa. So, ayan siya. Sorry. Gawin natin 150 yung kanina. Yun, 150. Okay, 129. Yan. So, ganyan. Una muna, first step natin, paano mag-record ng refund with shipping fee return, fee payment. So, ka-cancel mo muna yung cancel the sale. Yan, 150, yan. Yan siya. Paano naman siya sa SI? Ilagay mo lang siya dito sa SI number 1. Uh, return sales na 150. Gatipin ko siya. Returned or refunded. Yan. So, kanina, naka 346 siya. Tapos, isa-strike through mo siya. Mag-strike through. Basta isa-strike through mo siya, gagawin mo siyang yung actual na sales mo na lang. Para mag-reflect yung actual sales mo for the day na 196 lang. Ganyan siya. So, ganyan. Tapos, yun. Scenario 1, paano mag-record ng refund na may babalik mo lang yung sales niya at yung ano, babawas mo lang sa accounts receivable. Then, kapag may charge sa'yo na shipping fee, ayan, i-record mo si DB pag may charge sa'yo sa CDB. Tapos, kapag nag-reimburse ka, dito siya mapupunta. Okay? Then, pag scenario 2, refund only, walang return ng item, i-record mo lang ulit yung sales niya, ay babawas mo lang ulit yung sales niya. Yun lang, parang ibabawas mo lang, i-cancel mo lang yung sales na nawala sa'yo kasi hindi yun yung actual. Yan na. Tapos, wala na siyang expense kasi hindi naman tayo required to record yung expense natin dun sa hindi naman non-cash item. So, walang na-receive tayo na cash. Tsaka kung 8% tayo, hindi na naman kailangan yung pagka-loss ng parcel natin. Yan. Hindi mai-record yung loss pa, yung record, yung inventory na nawala. Kasi 8% din naman, based tayo sa gross sales. So, ganyan siya. Yan lang. So, scenario 1, paano mag-record ng refund with shipping fee. Then, scenario 2, refund only. So, ganyan. Yan lang. Everyday, magre-record ka ng everyday, magre-record ng sales, magre-record ng cash collection. So, dito, nag-record ka lang ng, ayan, tapos na. Ito yung tapos na. So, everyday, nag-record ako ng, sample is, nag-record ng sales, lahat sales and accounts receivable. Tapos may cash collection kung makakapag-collect ba ako, ganyan. So, ang nare-record ko ng na cash collection is from yung na-ship ko nung 16.
Kasi kunyari, di ba dito sa income release natin, nung 16 may na-receive ako ng payout release ko ng 16. Pero order creation is April 9. So, hindi pa siya kasama sa aking ah, sales. Hindi ko pa siya ah, na-record as sales. So, hindi pa siya yung cash ko uh, for that sales. Ayan. So, ayan. So, ayan lang yung mga, ayan, cash collection, everyday, may sales tayo, may cash collection. Kung sales lang siya, ayan lang siya. Cash collection lang, ganyan. Tapos, nung 27, wala akong transaction. Ayan. As I scrutinize yan, yan, wala tayong April 27. Then, dito din, wala akong April 27. So, yan. So, hanggang, ang natapos ko is hanggang April 30. So, ang total ko ng April 30 is ito. So, paano ko malalaman kung tama yung record ko? So, ang assumption, itong accounts receivable ko is 1256. Kumaga, itong 1256, hindi ko pa nakakolekta. Sa May ko pa makakolekta. So, dito sa summary ko, ayan, itong mga naka-yellow, ibig sabihin, ayan, order complete time is around May pa. So, paano na, so itong mga April na to and accounts receivable na yan, nakaka-partner na yan. Ibig sabihin, ito yung mga hindi ko pa na-receive na items. Ay, ah, na, na collection, na orders. So, dapat itong mga ito ay AR ko pa or accounts receivable ko. So, 1256 pag pinagsama-sama ko yung mga yellow, so ayan, total niyan, total neto kasi pare-pares naman. So, pag tinotal ko, 1256 yung receivable ko pa. Tama naman itong na-record ko na. Ang receivable ko pa kay Shopee is 1256. So, ganyan siya. Ganyan lang naman siya dun sa kung ang sa CRB ka lang tututok. Ayan. Kung sa CRB ka lang. CRB tsaka CDB. Sa CRB is lahat ng transaction. CRB, almost all transactions tayo. Sa CDB, yung ano lang, yung return fee. Tapos, yung mga, kung may expenses ka, like, yan, kung may ads ka, nag-ads ka, pwede mo siyang ilagay, ma-minus, credit, kunyari, nag-Shopee ads ka ng 1,000, yan, ay, 1,000 dito, nag-Shopee ads ka, 1,000, tapos gumastos ka nung taxes and licenses mo, 1,000, ganyan. Ganyan lang. Sa CDB, kung gusto mo lang na continuous yung CDB mo, pwede ka naman maglagay. Pero almost, ganyan lang yung fee niya. So, para naman, every quarter, ano lang natin siya. So, ito is total natin ng April ng sales. So, ayan. Lagay natin dyan. Wait lang. So, sales natin, sales discount. Since wala akong sales discount, hindi ko siya nalagay sa... So, yan, sales discount. So, ang April natin is ang total natin is 3,400. So, kung may sales discount, lalagay nyo. So, ang net sales is ganyan siya. Tapos, ito total nyo lang siya. Every month, yan. Yan lang. Tapos, sorry. Tapos, yan. Kung ano man lumabas dyan, times mo lang siya sa 8% or minus 250K. Yan. 250. Ito yung allowed deduction natin. Yan. So, in the end, negative ka pa. So, wala kang, tax. Kung ganyan lang yung sales mo.
Sample lang naman to kasi ano lang to eh. Ang ginamit ko lang is April 16 to 30. So, ganyan, kapag may benta ka ng May, June, nilalagay mo lang siya. Basta, galing siya sa CRB na sales. So, ang sales is, again, is yung regional product price. Yan siya. Yun lang, tingin ko sana makatulong kay makatulong kayo. Sorry. Sana makatulong ako. Kung may nakaligtaan ako, please comment. Kasi minsan hindi ko na din naaalala yun. Lalo na ngayon kapag actual na ginagawa ko to, may mga nalilimutan ako, ganyan. So, please remind me. So, comment or may mga topics pa ko na ano ba yung mga next topics natin is yung paano naman complete process kapag 4 books, tapos 6 books, ganyan. Yun. So, ayun guys. So, yun lang. Thank you. Kung nakatulong po ako sa inyo, please like, share, and subscribe para makatulong din po kayo sa amin and dumami ang subscribers. And kung mayroong ads, please watch and enjoy. Ayun lang. Thank you. See you next time.